Welcome back mga ka-adventure. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At kung bago ka pa lang po sa channel ko at nag-enjoy ka, huwag mo naman kalimutang i-subscribe at pakihit na rin po ang ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating gagawing mga adventures kagaya nito. At kung nagustuhan nyo naman po pakihit na rin po yung like o mag-comment or share. Welcome back mga ka-adventure. Another day is another adventure. Samahan nyo naman ako mamana. Nandito na naman ulit tayo sa Burao Island. Kaya kuha muna tayo ng pang-ulam. Tanghali na. Wala pa tayong pang-ulam kaya kuha muna tayo pang-ulam. Sana makakuha kagad tayo dahil talagang tanghali na. Tara, let's go. At yun na nga, hindi natin na kunan ng video yung ating unang isda para sa araw na ito. Isang timbungan o goldfish. Kahit maliit, tinira ko na para siguradong may uulamin tayo. At another na walang video nung pagtira natin sa isda na ito. At ito yung ating pangalawang isda. Isang yellow spotted rabbit fish o samaral. At kung mapapansin nyo mga ka-adventures, yung buntot yung tinamaan ko dahil yung kanyang kulay dilaw sa buntot lang yung aking tinitingnan habang nasa ilalim pa bago ko siya tirahin dahil pag medyo malayo na hindi na talaga siya maklaro. At another pagsisid tayo mga ka-adventures, talagang napakalabo. Eto, makikita nyo kung anong sitwasyon dito sa ilalim. At talagang napakalabo. Dito mayroon akong nakapansin dito na isang labahita o surgeon fish. Lalo pa kulay itim, talagang mahirap makita kapag medyo malayo o mapalayo sa iyo dahil talagang napakalabo. Kaya ito yung susunod na mangyayari sa pag target o pagtira ko sa labahita na ito o surgeon fish. Hindi tinamaan. Kaya ito, panibagong target tayo. Hindi naman natin nakuha ng video yung ating pangatlong isda. Samaral na naman. Panibagong pagsisid na naman tayo mga ka-adventures. Tingnan naman natin kung ano pwede nating matira dito sa ganito kalabo na dagat. At ito sa mabandang kanan ko sa may malaking bato, sa may butas sa ilalim, may napansin ako doon na gumagalaw na isda, kaya lang hindi ako sigurado kung ano ba yun. Kaya tingnan ko muna yung paligid, baka mayroon pang ibang pwedeng matira. Ito, tinignan ko ulit yung butas. Sinigurado ko kung isda nga ba talaga yung gumagalaw. Kaya ito, dahan-dahan kong tutok yung pana. Pero naghahanap pa rin ako sa paligid, baka may makita pa. Pero nung wala na tinira ko na lang dahil sayang pa rin ito. Isda nga, kaya lang bayang pala. Akala ko kung ano lang. Pero goods na yan, pang ulam na rin yan. Laman tiyan pa yan. At yan pala yung ating pang-apat na isda. Bayang o batfish. Pagpasensyahan nyo na nga pala mga ka-adventures kung ang karamihan na video natin yung nasa itaas na yung isda kasi napakalabo rin talaga sa ilalim. Hindi rin natin halos o hindi nyo rin halos nakikita ang ganda ng ilalim ng dagat dahil sa sobrang labo. At dito panibagong pagsisid, may nakita ako isang coral trout dito o suno. Medyo maliit pa pero kunin na natin kasi kailangan natin ng pangdagdag sa ating ulam dahil marami-rami kaming kakain ito. Kaya eto na yung ating pang-limang huli, pang-limang isda sa araw na ito. Isang coral trout o suno, medyo maliit pero okay na yan.
At eto na naman yung ating huling isda o yung ating pang-anim na isda sa Maral. Kaya lang talagang late na at isa pa yung ating camera nagpapag na pala. Hindi ko yan napansin dahil nakakabit sa ating mast yung ating camera. At eto na pala yung huli natin lahat. Bali 4 na samaral o rabbit fish, isang bayang at isang suno. May nililinis pala dyan si Papa na cuttlefish o tauban. Binigay yan ng taga Baklad. Galing kaya Rugin at kaya Benz. Shoutout nga pala sa inyo. Thank you na rin sa pagbigay nyo ng tauban. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. At nung pagkatapos ko palang kumain ng pananghalian nag-dive na uli ako para may pandagdag o may pang-stock kami na pang-ulam para sigurado tayong may uulamin. Hindi ko na naman yan na-videohan pala. Ang ating unang isda sa hapon na ito yung kanlay o Maori Sheepherds. At dito may pangalawa akong target, yung Oriental Sweet Lips o Lipty. Hindi na nga talaga makita masyado sa camera dahil talagang ang labo ng tubig at ang labo pa ng ating camera. Pagkatapos ko palang ma-secure ang Lipty na yan o Sweet Lips, may nahuli pa akong 2 pang pirasong samaral o rabbit fish. Kaya lang hindi na natin na-videohan o nakunan pa ng camera dahil napakalabo na. At isa pa, biglaan yung pagdaan niya. At eto nga pala yung iba pa nating huli kaninang umaga. Hinihintay ko pang dumating yung ice na pinabili natin galing sa bayan dahil kanina sarado pa yung tindahan na ating bibilhan sana. Eto, luto na muna sila Papa at si Mama ng uulamin natin para sa hapunan. Parang iba naman yung plano mo to Bugasan mo na kasi balance ito kayo, lagi ng isda Wow! Oh, bayang. Lipte, sinigang na lipte. At prinitong bayang. Bayang ng good. Kana. Binibila lang dito, Dre. Ayaw mo po. So, Live yan. Ay. Tayo tayo mga Adventures. Adventure. Kain din. Tikman natin yung bayang. bati ko to kunin ko yung ulo Kaya di sa ulo Yun, good morning mga ka-adventure. Dito, namin dito sa Prau. Kasama ko si Tito Edgar ng Palau. So, dito kami sa isang spot ko. Ngayon ko lang ulit babalikan. Sana makakuha tayo dito ng pangbenta at saka pang-uwi na rin nila. Pag uwi nila ng Puerto para may madala sila. Sige, let's go. Samahan nyo ko. Samahan nyo pala kami dalawa. Sa hiwalay na bahura pala ito ng Purao o sa kabilang bahura na ito. Bale, ibang isla na ito.
Barguyo Island kung tawagin na ito dito. Kung mapapansin nyo mga ka-adventures, medyo malinaw na dito. Dahil medyo malayo na nga ito doon sa isla o doon sa Purao. At ito yung ating unang target. Meron na tayong target tack dito sana na Oriental Sweet Lips na pabalik-balik lang sa harapan natin. Good size na rin sana, kaya lang ito yung mga nangyari. Hindi dinamaan unang sablay sa umagang ito. Panibagong pagsisid naman tayo mga ka-adventures. May nakita akong target na naman dito. At Oriental Sweet Lips sana at napakalalaki pa naman nila. Kung napapansin nyo mga ka-adventures, yumuko ako para hindi ako magkaroon ng eye contact daw sa isda na aking titirahin dahil may ugali daw na ayaw makipag eye contact ng Sweet Lips. Kaya yun, hindi kami nagka eye to eye, kaya hindi ko tuloy tinamaan. Nakailang dive din pala ako sa area na yan bago ko tuluyang umakyat na doon sa bangka para kumain at mag-almusal. Dahil babalik na rin kaagad kami doon sa isla o doon sa Purao dahil hiniram lang namin yung bangka na maliit at yung may-ari daw maglalambat pa. Kaya eto, kain na muna bago uli ang panibagong pagsasagwan na naman pauwi. Malayo-layo pa naman, kaya kain muna tayo ng marami para may lakas habang nagsasagwan. Ito lang huli ko mga ka-adventure. Ang pirasong samaran. Madala ngayon ang isla. At nung nakabalik na kami ni Tito doon sa isla, nagpahinga ako saglit. At tapos bumalik na uli sa paninisid. Dinala ako sa malapit sa sa isla na Nisid. At ito nga yung ating una na namang huli sa panibagong kompang sisid na to. Tinira ko na itong maliit na talakitok para pandagdag na naman. Kaya ito yung ating unang isda dito sa malapit na lang sa isla. At ito, panibago na naman. Isa na namang samaral o rabbit fish. Headshot sa buntot na naman. Dahil talagang napakalabo yung kulay dilaw nilang sa buntot, yung aking ginagawang target kapag medyo malayo na sa akin. At saka isa pa, kaya hindi ko na naman siya na-videohan dahil biglaan yung kanyang pagdaan. Kaya kailangan tirahin di agad. Baka tuluyan ng makalayo. Another ambush na naman tayo mga ka-adventures. Nang biglang may dumaang mga bluefin trevally sa ating harapan. Good size na sana. Kaya lang yung ating pana hindi naka-align o hindi nakaunat yung ating kamay para iasinta ang bluefin trevally. Kaya lang hindi na bumalik nung ating sinubukan ng asintahin. At ito, mayroong bumalik o napadaan na naman na golden trevally. Kaya lang yun, hindi na naman tinamaan dahil pag medyo malayo na siya hindi ko na rin maaninag. Kaya baka sakali akong tirahin, baka sakali nga namang tamaan pa. Kaya lang maalas talaga. Uh-oh. Dito, another target tayo. Rabbit fish na naman o samaral. Bago ko pala nakuha yung samaral na ito nakapag-dive uli ako at nakuha ko yung golden trevally dahil nung nagpapahinga ako sa itaas bigla siyang dumaan kaya hindi ko na rin i-open pa uli yung ating camera. At habang nire-retrieve siya hindi ko na naalala pang i-open yung camera. Pasensya na mga ka-adventures. Pero mabuti na lang nakuha ko pa rin yung golden trevally.
At dito, another rabbit fish na naman o samaral. Hindi na naman natin uli na videoan sa ilalim. Dito na lang uli sa itaas. At headshot sa buntot na naman sana dahil dilaw lang ang aking tinatarget nung habang hinahabol ko siya. Kaya bandang buntot na naman yung tama. Eto, panibago na naman. Isang barakuda o torsilyo kung tawagin dito sa amin. Nag-aalangan pa akong tirahin dahil baka hindi ko mapuruhan. Balikan ako kahit maliit yan pwede pa rin tayong masugatan sa kanyang pag-atake. At eto na, nagpatabi na ako dahil nakaramdam na ako ng gutom. Dahil alauna na. Alas 9:30 pa ako kumain ng aming almusal. Kaya pagtapos kong kumain ito ng aking pananghalian bumalik na uli ako sa dagat para mamana. At pagkatapos ko palang kumain at nakapagpahinga, bumalik uli ako sa dagat para mamana. Magmumungit hunting ako gamit natin yung maliit kong pana, yung aking panggabi. Nang biglang may dumaanan, malaking bluefin tribali. Around 6 kilos na sana yung pinakamalaki. At may kasamang ilang pirasong rainbow runner. Kinakabahan ako sa time na yan, sa pagkakataon na yan dahil gusto ko sanang tirahin yung malaki, kaya lang naisip ko yung rainbow runner na lang na medyo maliit, around 2 kilos na sana. Yun, tinamaan naman, kaya lang nung pag-chiksik niya sa bato, nakawala. Grabe ka, sayang. Mga ka-adventure, karating ko lang. Lubat na talaga yung camera. Labas lang natin. Nakalimutan ko. Palubat na nga pala yung camera ko nung namana ako, kaya hindi na ako nakapag-video pa at hindi ko na videohan pa itong mga huli ko ngayong hapon. Kahit paano nakadagdag pa rin ako ng pang-stock na pang-ulam namin. 3 pirasong mungit lang yung aking nahuli. At isang bluefin tribali, may 1 kilo na rin. At 2 pirasong samaral o rabbit fish at isang bangkilan o blue boon. At eto na si Papa. Naglilinis na ng ulam namin para sa hapunan. Sinintensyahan niya na yung torsilyo o yung barakuda. Ikikilaw niya daw. Kinabukasan binalikan ko yung spot kung saan ko nakita yung mga bluefin tribali. Kaya lang nung time na namana na ako dyan hindi na nagpakita sa akin uli yung mga malalaking tribali na yun. May nagpakita sa akin maliit na lang na bluefin tribali, kaya lang hindi ko na rin yun na-videohan. At dito may nakita sana akong luba na pumasok. Good size na rin sana na luba, kaya lang wala akong dalang flashlight. Nung pagsilip ko medyo naaninag ko siya, kaya sinubukan ko na siyang tirahin, kaya lang hindi ko rin pala tinamaan. Nakatakas pala. Uh-oh. Another dive at another ambush tayo mga ka-adventures. Ganun pa rin. Napakalabo pa rin talaga ng tubig. Pero may pagbabago na rin kaysa nung unang araw natin dito sa isla. Sa di kalayuan pala may naaaninag na akong mameng, yung ipinagbabawal hulihin na isda. Merong around 3 kilos at isang kilohin din sana, kaya lang hindi na ako nangas na tirahin pa yun. Nag-abang na lang ako na kung ano pang ibang pwedeng matira dito. Meron sanang dumadaan sa ibaba na surahan, kaya lang ayaw talaga palapit, napakalayo ng distansya, hanggang sa naubusan ako ng hangin at umakyat na ako para makapag-relax at makapagsagawa na naman ang panibagong pag-ambush sa area na ito, dahil itong area na to nakitaan ko na rin ito dati ng magagandang klase ng isda. Another dive tayo mga ka-adventures dahil may napansin ako dito
pabalik-balik na Maurice Seaperch o Kanlay. Kaya eto, tinira ko na. Baka makalayo pa eh. Shoutout pala muna tayo bago tayo magtapos mga ka-adventures. Shoutout kay Idol John Tiksay Vlog, kay Jeric Miraflores, kay Tarzan ng Palawan, kay Josper TV, kay By Dexter, kay Bro MJ Kayaban. Siyempre special shoutout kay Tito Ricky, lagi na nag-share ng ating shared post, kay Biri Spiro, kay Kasalom TV, at kay Father and Son Fishing TV, at syempre pati kay Bro Alvin at kay Tito Edgar na ating nakasama sa isla, at kay Bunbun Fishing TV. At yun, maraming salamat po ulit sa inyo mga ka-adventure, sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik ng aking munting channel. At sa mga gusto po palang may shoutout comment lang po para next video po natin shoutout po kayo. Salamat po ulit. At uwian time.